ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi pa lubusang nakakaalala si Robert pero si Linus talaga ang gusto niya. Ayaw niya na sanang balikan si Moira pero napipilitan siya dahil kay Zoe. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-aalala si Linus kung paano niya ipapaliwanag kay Annalyn na hindi na naman sila okay ng tatay niya. Hindi talaga maaari na maging magkaibigan sila. Bagay silang pamilya, mga maiinitin ng ulo. Maya-maya ay nagpaalam na rin si Carlos dahil may tumawag dahil sa emergency sa ospital. Samantala, tumutulong si Lindon sa photoshoot ni na Annalyn. Alam ni Harry na gusto lang bakuran ni Lindon si Annalyn, pero tinanggihan ni Lindon ito. Ibang-iba ito sa ospital. Interesado lang siya sa mga ginagawa sa photoshoot. Natanong ni Lindon bakit si Annalyn ang napili ni Harry na maging model. Inamin ni Harry na maganda si Annalyn sa picture. Kaibigan niya rin ito. Alam din naman ni Annalyn na nililigawan niya si Annalyn. Sana sagutin na siya. Maya-maya ay dumating si Annalyn. Gandang-ganda si Harry. Alam ni Annalyn na binobola lang siya. Ipinagpatuloy na muna niya ang kanyang pag-aayos. Nagsimula na nga ang photoshoot. Pinaatras ni Harry si Lindon. Napansin ni Lindon na masyado nang malayo, pero sabi ni Harry hindi siya photographer. Sinabi rin ni Harry kay Annalyn na walang epekto yon, nakakaistorbo lang siya. Ang sama raw ni Harry ang sabi ni Annalyn, pero nagpatuloy na rin sila sa photoshoot. Nahihiyaman si Annalyn pero nag-post na rin siya. Habang sa malayo, masayang tumititig si Lindon. Kinuhanan niya ng picture ng palihim si Annalyn. Nahuli siya ni Regan. Inisip niyang may gusto si Lindon kay Annalyn. Nakikipag-agawan pa siya sa kanila pero dinedenay naman ni Lindon ang feelings niya. Magkatrabaho lang sila ni Annalyn. Malakas naman ang pakiramdam ni Regan na may gusto talaga si Lindon dahil may picture siya ni Annalyn. Parehas silang doktor ni Annalyn. Walang laban si Regan. Sinigurado ni Lindon na hindi siya makikipag-awan sa kanila ni Harry. Nagtuloy na si Regan kung nasaan si Annalyn para ibigay ang pasalubong niyang fishballs. Samantala tumawag naman ang tatay ni Annalyn at gustong makipag-usap sa kanya. Sinamahan pa rin siya ng mga lalaki. Nung makita ni Annalyn ang tatay, pinakilala niya ang tatlong lalaking kasama niya. Nung maiwan ng mag-ama, kinuwento ni Robert kay Annalyn na nag-away sila ng boyfriend ng nanay niya. Nagulat si Annalyn. Nagkainitan sila ni Carlos at hindi na siya kinausap pa ng nanay ni Annalyn. Hindi niya rin tinanggap ang sorry niya. Ang payo ni Annalyn, hayaan na lang muna ang nanay niya. Humingi rin ng sorry si Robert kay Annalyn dahil nalaman niya na iniwan siya ni Zoe sa bahay ni Aling Melba. Nagawa raw niya ito dahil sa utos ng mami niya. Sabi naman ni Annalyn na naniniwala naman agad ang tatay niya kay Zoe. Nasabi ni Robert, hindi mahirap mahalin si Linus, kaya siguro nahulog siya rito. Nahalata naman ni Annalyn na parang may gusto pa rin ang tatay niya sa nanay niya. Inamin ni RJ na may naalala siya nung lindol. Naalala niyang minahal niya si Linus at hindi imposible na mahalin niya ulit ito ngayon. Nabigla si Annalyn. Dagdag pa ni Robert, ayaw ba ni Annalyn na makumpleto ang pamilya nila? Pinangarap naman ni Annalyn noon pa, pero nakiusap na rin si Annalyn sa tatay niya na wag nang guluhin ang nanay niya. Dahil masaya na siya kay Doc Carlos. Inamin ni Annalyn na masaya siya nung kasalo nila ang tatay niya sa agahan, pero naisip niya rin na wag nang pilitin dahil kasal na ang tatay at masaya naman ang nanay niya kay Doc Carlos. Wag na lang gumawa pa ng kahit anong pagkugulo sa isip at puso ng nanay niya. Humingi siya ng pasensya si Robert at hindi na niya guguluhin pa si Linus. Nahihirapan kasi siyang mahalin si Moira dahil sa ugali nito. Kaya siguro gusto niyang ipaanal ang kasal nila noon. Pero tama si Annalyn. Hindi siya dapat tumingin pa sa iba dahil kasal siya. Sana lang hindi saktan ni Carlos si Linus. Naniniwala naman si Annalyn kay Carlos. Mahal niya ang nanay niya. Mabait, honest at higit sa lahat mapagkakatiwalaan si Doc Carlos. Samantala napansin ni Linus na naiwan ni Carlos ang mga gamit niya. Agad siyang tumawag sa staff ni Carlos. Wala pala sa ospital si Carlos at binigay naman nito ang address kung saan dumaan muna si Carlos. Samantala nakipagkita pala si Carlos kay Moira. Ayaw gawin ito ni Carlos. Napilitan lang siya. Nagpasalamat si Moira sa pagsasabing nasa bahay ni Linus si RJ. Para kay Carlos, alam niyang dumidiskarte na si RJ. Hindi niya lang pinapahalata kay Linus. Sabi ni Moira, iisa lang ang layunin nila, ang wag agawin ng mga mahal nila. Hindi maintindihan ni Carlos bakit kailangan pa nila magkita.
Inunahan naman ni Moira si Carlos na kailangan na ni Carlos magmadali. Nauubos na ang oras niya dahil aagawin ni Robert si Lynette sa kanya. Samantala sumunod na rin si Lynette sa restaurant kung nasaan nakipag-meeting si Carlos kay Moira. Sinabi ng receptionist na may kausap si Carlos. Nabanggit ni Lynette na may iaabot lang siya kay Carlos. Nung makapasok siya ay nagtataka siya sa kasama ni Carlos. Si Zoe pala ito. Pinatawag siya ni Carlos para kausapin tungkol sa pag-aabandona kay Annalyn. Sinabi ni Lynette, walang puso si Zoe. Manang-mana siya sa nanay niya. Ganon din ang sinabi ni Carlos. Lagi niyang inuuna ang emosyon at galit niya. Paano kung may mangyaring masama kay Annalyn? Pagsisisihan niya ito habang buhay. Tumayo na si Zoe dahil ayaw na niyang makarinig pa ng sermon. Aksayado ito sa oras niya. Ayon kay Lynette, hindi ba nahihiya si Zoe sa ugali niya? Kung siya ang naging nanay ni Zoe, matagal na niyang tinakwil ito. Pero sumagot si Zoe na sinabi ba niyang gusto niyang maging nanay si Lynette? Umalis na siya. Pinipigilan man ni Carlos pero nagtuloy na si Zoe. Nakikiusap naman si Lynette kay Carlos. Huwag na siyang gumawa ng koneksyon kay Zoe. Hanggat maaari ayaw na nilang magkaroon pa ng parte sa buhay nila si Zoe. Kinuusap pa niya si Zoe. Sa palagay ba niya makikinig siya kay Carlos? Bakit tatay ka ba niya? Natahimik si Carlos. Natanong niya kay Lynette kung paano niya nalaman na nandito siya. Nasabi ni Lynette na naiwan ng dokumento niya at sinunod niya lang ito. Inaya na ni Lynette si Carlos para sumabay na sa East Ridge pero nagpaiwan siya dahil meron pa siyang meeting. Nung maiwan siya, sobrang guilty naman si Carlos. Binalikan niya ang mga pangyayari. Sila ni Moira talaga ang magkausap. Dumating lang si Zoe. Nung makitang si Carlos ang kausap ni Moira ay nag-walk out si Zoe. Nakita naman ni Zoe na parating si Lynette. Nireport agad niya ito sa mami niya at naisip ni Carlos na magtago si Moira at maiwan si Zoe. Nakokonsensya siya. Maya-maya ay bumalik sina Moira at Zoe. Sabi ni Moira mabuti na lang at hindi sila nahuli. Pero natutuwa siya nang sabihin kay Carlos na sinungaling rin pala si Carlos. Wala naman choice si Carlos. Sigurado si Moira na kapag makita sila ni Lynette na magkasama ay maghihinala yon. May trust issues pa naman si Lynette. Pwede pala silang magkakampi. Hindi naman payag si Carlos at para siyang napipikon. Ayaw niya na magkakampi sila ni Moira. Ayaw niya lang masira talaga ang relasyon nila ni Lynette. Pero walang bagay ang hindi masisira ayon kay Moira. Kailangan pa nga ng pandikit para hindi magkahiwalay. Tumayo na si Carlos at iniwan na sila. Nung makaalis na si Carlos, nagtataka si Zoe kung bakit ba nagpunta ng Cebu ang mami niya. Kung alam naman niya ang GPS tracker. Inamin ni Moira na inimbento niya lang yon. Wala talaga siya sa Cebu. Ang totoo, kaya niya nalaman na si Robert ay nasa bahay ni Lynette ay dahil sa pagsusumbong rin ni Carlos. Sa teaser, hinahanap ni Moira si Robert. Sigurado siyang apektado siya sa nangyari. Ito na ang oras para iparamdam niya kay Robert na maunawain siya at mapagmahal. At siya ang nag-iisang babae na kailangan ni Robert. Samantala, hinahanap naman ni Zoe si Robert kay Annalyn. Pero nagtalo sila dahil sinagot ni Annalyn si Zoe ng papilosopo. May insulto naman si Zoe. Magtatalo si na Robert at Moira. Ibang-iba ang ugali ni Moira nung nagising siya mula sa coma. Kesa ngayon, parang nahuhubad na ang maskarang sinusuot niya noon. Siguro nga pinaplastic lang talaga siya ni Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!